Bakit wala ng tiwala ang taong bayan kay Bongbong Marcos? Papamahagi ng DSWD ang 5,000 pesos na cash relief assistance sa 139,000 na tricycle driver sa 17 LGU sa Metro Manila. At isusunod na ng DSWD ang pamamahagi sa mga tricycle driver naman sa labas ng Metro Manila. Yan. Una, tingnan natin. Bongbong Marcos, lintik ang pagkapayat mo, mamamatay ka na animal. Pagpahingahin nyo na to, maawa kayo. Sandro, hindi ka ba nakiaawa sa tatay mo? Seriously, etong ganitong pangangatawan, eto biglang pamamayat. Kung hindi ka naman nagpapapayat, unless sumubsob sa dieta si Bongbong, unless sumubsob siya sa exercise, hindi po normal na bigla kang papayat ng ganyan. Sandro, wala kang awa sa tatay mo. Pagpahingahin mo na to. Alam mo, Bongbong, kung pinagtatrabaho ka pa rin ng mga kamag-anak mo, hindi ka mahal ng kamag-anak mo, hindi ka mahal ng asawa mo, hindi ka mahal ng anak mo, anong sinabi ni Amy sa'yo? Pahinga ka na, ading. Alam mo kung ba't nakaka-relate ako doon? Minsan kasi, halimbawa lang hindi ko sinasabi yung kapatid ko. Pero minsan kasi, coming from the outside, nakikita ko sino yung gumagamit sa kapatid ko. Example lang, baka mapanood niya to. Nakikita mo kung sino yung gumagamit. Pero yung kapatid, concern sa'yo talaga yan. Bakit? Dugo mo yan eh. Sa parehas kayong tatay at sa parehas kayong nanay lumabas. Puro yung dugo eh. Naiintindihan? Baka yung mga taong nakapaligid dito kay Bongbong Marcos, ginagamit na siya. Pero that is normal eh. Pipigain mo at pipigain hanggat magagamit mo. Halimbawa lang, halimbawa hindi ko na pangangalanan kung sino. Posibleng may sekretary ito. Hinahayaan lang siyang manatili dyan ng manatili. Lalo na ngayon, nuknukan ang nakawan sa gobyerno. Pwedeng gawin, dyan ka manatili ka. Naku, may mga alam tayo. Para ako, tuloy-tuloy makapagnakaw. Malayo ba sa yun sa katotohanan? Hindi. Normal yan sa mga gumagamit kay Bongbong Marcos. Pero kayong kapamilya, maawa kayo dito. Laging sinasabi, sinugod sa ospital. Tapos, ayaw maglabas ng medical bulletin. Simple lang naman yun eh. Kung talaga to walang sakit, maglalabas ng official medical bulletin ng St. Luke's. Bakit hindi maglabas? Kasi hindi maganda ang resulta. Kasi kung positive ang resulta niya, maglalabas sila. Malamang yan, negatibo yan. Pangit ang resulta ng kalagayan ni Bongbong. Diba? Hindi naman pwede magsinungaling ang St. Luke's. Hindi kayo naaawa. Sabi ko, ako yan? Hindi ko, ako anak niyan. Sasabihin ko, tay, pahinga ka na. Ako nang bahala. Lalo ang dami mong anak. Ang bihira. Pinagtatrabaho ka pa. Hindi ka mahal ng anak mo. Tingnan mo. Sa mga susunod na araw, ang mga jeepney at TNVS driver ay makakatanggap naman ng 5,000 pesos na cash relief assistance. Okay. Mamimigay sila sa mga tricycle drivers. Okay kung totoo yan. Pero di ba dyan din nagsimula ang korupsyon? Kay Tambaluslos? Yung AKAP, AX, ayuda, kung ano-ano pa. Diba? Hindi natin sinasabing huwag kayong mamigay sa mga drivers. Hindi po yun ang punto. Ang punto rito, sana makarating talaga. Pero alam mo, malaking problema ng Pilipinas, hindi yung makakapagbigay kayo. Mabawasan ang presyo ng gasolina. Iyaan ang punto rito. Dahil pag mabawasan ang presyo ng gasolina, lahat po ng bilihin hindi tataas. Paano magagawa yon? Bawasan nyo nakaw nyo. Alisin nyo ang VAT. Alisin nyo ang mga VAT taxes sa gasolina. Diyan, walang korupsyon. Naiintindihan nyo po? Delikado pa yan. Yung 5,000 na yan, 5,000, 5,000. Mamaya hindi pa makadating sa driver yan. Kupitin pa yan. May mga commissioner sa gitna yan. Ngayon, yung tricycle driver, hindi kailangan ng 5,000. Wag tumaas ang presyo ng bilihin. Sa huling linggo ng Marso, ilalabas na ng DOTR ang fuel subsidy. Maliban dito, na-certify ko na bilang urgent ang dalawang panukalang batas na magbabawas sa excise tax sa petrolyo at mag-aamyenda sa Biofuels Act upang magamit natin ang mas murang bioethanol. Okay, yan na. Bongbong, bilisan mo. Mamamatay na yung kabayo eh. Saka mo pa isa-serve yung damo. Tumaas na presyo ng gasolina. Sabi nyo last week pa sinasabi nyo. Pinag-aaralan nyo na. Magkaroon kayo emergency power para alisin na yung excise tax sa gasolina. Hindi lang excise tax, pati VAT tanggalin nyo sa gasolina. Hindi to pwedeng tataas na naman. Mamaya, ang gasolina. Pangalawang linggo para tumaas. Kayo nagpaplano pa lang. Paano magtitiwala taong bayan sa'yo, Bongbong? Tuloy din ang pagpapatupad ng Love Bus Program. Makakatulong po ito para makatipid sa pamasahe at gasolina. Meron bang labas? Ewan ko
Ako, wala akong nakikita. Diba? Buti pa si BP Sara, merong libreng sakayang OBP. Ang Davao, meron silang bagong mga bus. Ewan ko to labas na to, kung may nakita na ba kayo? Sige nga, ilagay nyo sa comment section. May nakita na ba kayong tumatakbong labas? O niloloko nyo kami? ng taong bayan. Kaya't gamitin po ninyo ang libreng sakay sa Metro Cebu, Metro Davao at Metro Manila. Yan, yung labas, libre daw. Metro Davao, Metro Cebu, Metro Manila. Meron ba? Sige nga, ilagay nyo sa comment section. Ilagay nyo yung picture kung meron kayo nakikita sa daan. Pangalawa, kailangan matiyak na may sapat na supply ng pagkain. Upang matulungan ang mga magsasaka at mangingisda, ipagpapatuloy ng DA, ang Department of Agriculture, ang pamimigay ng 3,000 pesos na fuel subsidy sa ating mga magsasaka. Mahigit 26,000 magsasaka ang mabibigyan nito. Para naman po sa mga mangingisda, ang BIFAR ay magbibigay sa Huwebes, March 19, ng 3,000 pesos na fuel subsidy sa higit na 26,000 mangingisda. Sana totoo. Maganda yung kwento mo. Basta totoo. Kasi magkakaproblema talaga tayo sa pagkain. Yung hoarding na lang eh. Anong isiniwalat ni Saldi ko sa inyo? Pamilya ninyo. Kasama kayo sa hoarding, kasama kayo di umano sa smuggling ng bigas. Kaya nga matagal, sinasabi naman to kahit ni panahon pa ni PRRD, matagal nyo nang hinihingi yung Department of Agriculture. Hindi binigay sa'yo ni PRRD. Kaya nung umupo ka, tumugma naman yung sinasabi. Yaan ang ginawa mong posisyon. Naging DA secretary ka. Anong nangyari? Umaayos ba yung bigas? Hindi rin bumaba. Sa katunayan, ang dami pang nahuling nag-i-smuggling. Sa katunayan, dami pang nahuling nag-hoarding. Sana totoo yung sinasabi mo. Dahil may mga bali-balita pa nga, di umano, dyan sa anak mo. Pati vape, niyayari ang kalaban. Yan ang sabi ha. Hindi ko alam kung totoo. Niyayari ang kalaban. Kasi para ma-monopolize niya yung vape. Sisikapin din ng Department of Agriculture na ipamahagi sa Abril sa bawat magsasaka at mangingisda ang lagpas 2,000 pisong tulong mula sa Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program. Magagamit po ito ng mga magsasaka sa kanilang hanap buhay. Sinimulan na nitong Pebrero ang implementasyon ng Local Government Support Fund, yung LGSF. Sa mga nabigyan na, maaari na pong gamitin ang halagang ito upang bumili ng bigas sa ating mga Ganda nung pagkaka-edit ng PCO, no? Wala, magsasaka at ipamahagi sa kanilang mga komunidad. Muli, nananawagan ako sa ating mga local government unit na siguruhin wala ng pass-through fee na sisingilin. Nakarating sa akin na may ilang pang mga barangay na naniningil pa rito sa bawat sako ng palay at sasakyan. Sana matigil na ninyo po ito dahil ang epekto lamang nito ay pinapagmahal ang presyo ng ating mga bilihin. Ngayon mo pa gagawin yan? Yung pass-through fee daw. Pisti ka. Puro ka P dito, P doon, pisti. Dapat dati mo nang ginawa. Dati nyo nang binantayan yan. Ngayon nagkakagera, hindi na yan ang focus nyo. Dapat ang focus nyo. Diyan mo makikita na si Bongbong Marcos, mahina talaga. Wala talagang leadership. Dapat sinasabi niya, inutusan ko na yan. Tapos na yan. Bukas, bababa na presyo. Ganun. Kaya walang tiwala taong bayan sa'yo eh. Isa sa dahilan, yung sinasabi mo, tingin ng taong bayan, pangako na naman na hindi matutupad. Baka nga yung sinasabi mo, pati sekretary mo hindi maniwala sa'yo eh. Baka nga pati anak mo eh. Bongbong, pahinga ka na. Ito lang maisingit natin. Di ba kumakalat may cancer nga ito? Sabihin mo sa St. Luke's, maglabas silang medical bulletin na you are cancer-free, that you are healthy to govern this government. Hindi po pwedeng ganyan-ganyan lang. Yung payat mong yan, nabunyag ang cancer mo. Nakikita natin yung direksyon, di ba? May sakit siya. Di umano. Ngayon, emergency, kailangan natin na mabilisang galaw. Paano niya gagawin? Kikita dito, he is not capable. Pangatlo, sinisikap natin maprotektahan ang mamimili ng hindi nalulugi ang mga negosyante. Babawasan ng kaap ang singil sa passenger service charge, landing fee, parking fee at iba pang fee. Ito ay makakatulong para bumaba ang gastos ng mga airline at ang mga pamasahe sa eroplano. Isa pa yan, ang tagal ng sinasabi niyan. Kayo nga lang ang may terminal fee. Tagal ng sinasabi, mas mataas pa ang presyo ng pupunta ka sa probinsya kaysa pupunta ka ng Hong Kong. Alam mo bang sinasabi dyan? Sinasamantala yan ng mga airlines, di umano. Siyempre, hindi nila aaminin. Bakit? Bakit nila nagagawa? Dahil inutil tong gobyerno. Hindi mo naman kailangan maging piloto para malaman mo yun. Anong mas malapit? Yung pupunta kang probinsya, pupunta ka ibang bansa. Hindi yung hindi kasya yung malaking eroplano dahil kaloko. Sinasabi kasi nila yung
yung malalaking eroplano, hindi kasya doon sa provincial natin na airport. Kasi sa international may competition. Sa local, minsan iisang airline lang sa isang probinsya. Minsan dalawa lang, minsan tatlo. Pero kadalasan dalawa lang. So yung kompetensya, sila lang nag-uusap. May monopoly sila. Bongbong galaw-galaw. Hindi naman ganyan dati na mas mahal ang pamasahe sa probinsya kaysa ngayon eh. Ngayon lang nangyari yan. Samantala, pinaiikli naman ng Civil Aeronautics Board ang araw na pag-review ng fuel surcharge mula sa 1 buwan, 15 days na lang po. Mas mabilis na ma-adjust ang pamasahe kapag nagbago ang presyo ng jet fuel. Ibig sabihin, kapag tumaas ang presyo ng jet fuel, mas kontrolado ang pagtaas ng airfare. At kapag bumaba naman ang presyo ng jet fuel, mas mabilis ding bababa ang pamasahe. Sa lahat ng ahensya ng pamahalaan, Kita nyo may cut, di ba? Hindi siya nauutal doon. repasuhin ang mga patakaran ukol sa lisensya, permit, clearance, certification. Tignan ninyo kung alin dito ang pwede munang suspindihin o di kaya ay babaan ang mga singil upang makabawas sa mga iniintindi ng taong bayan. Ikahuli, tinututukan din natin ang kapakanan ng mga kabataang Pilipino. Gumagawa tayo ng mga hakbang upang hindi makadagdag sa bigat sa bulsa ang pag-aaral. Bawal pa rin ang mga bayarin o kontribusyon na sisingilin sa mga mag-aaral sa mga pampublikong paaralan, lalo na ngayong panahon ng graduation. Sa Eto yan, no, bongbong. Simple lang yan eh. Dapat yan, hikahos na tayo eh, di ba? Dapat sasabihin mo, DA, gawin nyo to. Pag hindi nyo ginawa to, sisibakin ko kayo. Sa mga airlines, tatanggalan ko kayo ng lisensya. Ayusin nyo yan. DA, Department of Agriculture, ibigay nyo pangangailangan ng mangingisda at mga magbubukid. Pag di nyo nagawa, umalis na kayo dyan sa harap ko. I'm giving you 48 hours. Pag hindi nagkumahog, yung ganyan mong sinasabi, alam mo na yan, bongbong, hindi mangyayari yan eh. Nakailang speech ka ng ganyan, hindi nangyari. Walang nangyayari sa bansa. Yung mga tao mo hindi sumusunod. Why are you keep on committing the same mistake again and again and again? March 25 naman, magsisimula ang serbisyo fair ng DepEd. Dito, ang mga ahensya ng gobyerno at mga employer ang pupunta sa eskwelahan upang makapag-apply ng trabaho ang mga high school student at graduate natin. Mas madali nang makakakuha ng clearance, hindi pa gagastos ng malaki sa pamasahe. Mga kababayan, ngayon, higit kailanman, kailangan natin ang pagtutulungan ng bawat isa. Walang iwanan, walang maiiwan sa pagharap natin sa hamong ito. Walang iwanan eh. Kami, naiwan dito. Imbis na hinarap mo, yung mga sekretaris mo, umalis ka last week. Pumunta ka ng ibang bansa. Wala ka namang kinakausap doon. Ikaw nga lang ang presidente pumunta ron. Nagkakaproblema. Tapos sasabihin mo, hindi mo makukuha yung OFW dahil walang makakalipad. Samantalang yung ibang bansa, kinukuha na yung kanilang mga kababayan. Tapos ikaw, biglang lilipad sa ibang bansa. Ganyang nagkakaproblema na tayo sa gasolina, sa energy, sa langis. Ikaw lumayas ka pa. Di gastos na naman yun. Instead na yung supply na yung nagagamit ng Pilipinas, tapos ngayon sasabihin mo walang iwanan. Iniiwan mo nga kami. Sabihin mo yan na pagdating ng EDCA, pag binanata ng EDCA at umalis kayong pamilya kayo, duwag kayong mga pamilya nyo. Baka mamaya iiwan mo na nga kami eh. Tingnan mo yung payat mo. Asahan ninyo ang patuloy namin paggawa ng mga hakbang upang maibsan ang mabigat na epekto ng kaganapan sa gitnang silangan sa taong bayan. Naway manatili ang ating tiwala sa isa't isa at ang pananampalataya na malagpasan din natin ang mga pagsubok. Nawa ay manatili ang tiwala. Negative na ang trust rating mo, Bongbong Marcos. Wala nang tiwala ang taong bayan sa'yo. Sa tingin nyo, dahil nagsalita ka ng ganyan, biglang magtiwala. Talk is cheap. Gutom na Pilipino. Brad, share, and all you can offer. Speech. Wala naman nangyayari. Sabi, bigyan natin. Di ba ganyan ang litanya yung mga animal? Bigyan natin. Kapapasok pa lang ni Bongbong Marcos eh. Ganyan sinasabi. O nung naka 100 days, 100 days pa lang, bigyan natin ng pagkakataon. Ngayon, 3 taong ka na, mag-4 na taong ka na. Wala pang nangyayari sa Pilipinas, mamamatay na sa gutom mga Pilipino. Wala pang nangyayari sa mga pinagsasabi mo. Tapos sasabihin mo, walang iwanan. Tapos sasabihin mo, sana may tiwala. Ayan o, yung survey. Negatibo ka na. Wala nang tiwala taong bayan sa'yo. Kayo, Sandro, maawa kayo sa tatay niyo. Pagpahingahin niyo na.